Ngayon ang ating i-recap ay isang heist comedy movie, tungkol sa isang dalubhasang magnanakaw at ng kanyang dating kasintahan na isang Interpol agent, na nagtulungan upang magnakaw ng $500 million na ginto, lulan sa isang pampasaherong flight. Si Abby Gladwell ay isang Interpol agent, na humahabol sa isang magnanakaw na nagngangalang Cyrus. Si Cyrus ay may mahuhusay na crew na tumutulong sa kanya, upang matagumpay na maisakatuparan ang kanyang plano. Kasama sa crew ang pilot na si Camila, hacker na si Miss Sun, safecracker na si Magnus, engineer na si Luke, at isang master of disguise na si Denton. Si Cyrus ay nagpunta sa isang auction at nagbid sa isang single edition NFT, ng isang digital artist na si N8. Nanalo si Cyrus sa NFT, kung kaya ay gumawa ang kanyang crew ng distraction, dahilan para makaalis si Cyrus kasama si N8. Hinabol ni Abby si Cyrus, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nahuli. Ang crew ni Cyrus ay nagnakaw ng isang Van Gogh painting sa London, binenta ito sa black market, at ginamit ang pera para bilhin ang NFT. Matapos bayaran si N8, nakipag-party siya kasama si Cyrus, at ang kanyang crew. Gayunpaman, ang buong paniniwala ng Interpol ay nakidnap si N8. Ang balita ng kanyang pagkakidnap ay naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng N8 NFT. Naibenta ito ng crew ni Cyrus sa halagang $89 million, ngunit sa kabilang banda ay naaresto naman si Denton ng Interpol. Pagkatapos ay pinadalhan ni Cyrus si Abby ng isang kahon, na naglalaman ng kanilang mga pictures na magkasama, bukod sa iba pang mga bagay. Dito na pag-alaman na nagkita na pala sina Abby at Cyrus sa Paris, isang taon na ang nakalipas. Pareho silang undercover ng panahong iyon at nine love sa isa't isa. Ngunit ang kanilang relasyon ay tumagal lamang ng 5 araw. Bagamat nahanap ni Abby ang buyer ng ninakaw na Van Gogh painting, hindi pumayag ang kanyang boss na si Huxley na arestuhin si Cyrus. Sinabi ni Huxley kay Abby na ang isang mapanganib na tao na si Jorgensen, na gumagawa ng kanyang yaman sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang pera sa mga teroristang grupo, ay nagpaplano ng pag-atake sa tubig. Dahil dito, nakipagtulungan si Jorgensen sa isang grupo ng hacker na kilala bilang Leviathan. Sa tulong ng mga hacker na ito, maaari niyang pabahain ang isang syudad, o di kaya ay patuyuin ang isang bansa. Walang ibang alam ang Interpol tungkol sa planong pag-atake ni Jorgensen, kung kaya't hindi nila mapigilan ito. Ang tangi lamang nilang alam ay babayaran ni Jorgensen ang Leviathan sa pamamagitan ng ginto. Si Jorgensen ay maglilipat ng ginto na nagkakahalaga ng $500 million mula sa kanyang vault sa London patungong Zurich. Dahil ang paglilipat ng ginto ay hindi ilegal, walang magawa ang Interpol para pigilan siya. Gusto ni Huxley na nakawin ng grupo ni Cyrus ang ginto ni Jorgensen, at kailangang makumbinsi ni Abby si Cyrus na kunin ang trabaho. Nakipagkita si Abby kay Cyrus, at ipinaalam niya dito na siya at ang kanyang mga tauhan ay makakakuha ng full immunity, kung sila ay pumayag na magtrabaho para sa Interpol, ngunit kung sila ay tumanggi, aarestuhin sila dahil sa pagnanakaw ng Van Gogh painting. Ang grupo ni Cyrus ay nag-atubili na magnakaw mula sa isang taong kasing delikado ni Jorgensen, ngunit wala silang magagawa. Pumayag si Cyrus na nakawin ang ginto mula kay Jorgensen, ngunit iginiit na kasama si Abby sa kanyang koponan, upang matiyak na hindi sila iiwan ng Interpol, at hayaang mamatay pagdating ng panahon. Sa sandaling sumali si Abby sa crew ni Cyrus, ipinaalam niya sa kanya na plano niyang nakawin ang eroplanong magdadala ng ginto, sa pamamagitan ng pagpapalit ng radar signature nito ng pribadong jet, na gagawin nilang invisible. Tinulungan ni Cyrus ang kanyang mga tauhan, na malutas ang mga problema na kanilang nararanasan sa kani-kanilang mga gawain, upang maging matagumpay ang kanilang plano. Kailangan ni Cyrus ng insider sa ATC sa Brussels, kung kaya ay ipinakilala siya ni Abby sa isang lalaking nagngangalang Harry. Nang mag-alok si Cyrus na bayaran siya mula sa kanyang sariling bulsa, pumayag si Harry na tulungan sila. Nagkita sina Cyrus at Huxley, kung saan sinabi ni Huxley sa kanya na ililipat na ni Jorgensen ang kanyang ginto, sa loob ng 10 araw. Nahakna ng Leviathan ang pangunahing water grid ng Madrid, kung saan nagdulot ito ng pagbaha. Ang cyber attack ay pumatay ng maraming tao at ito ang una sa marami pang darating. Dahil napagtanto ni Cyrus kung gaano kadelikado ang kanilang trabaho, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na umatras na. Handa siyang gawin ang trabaho na mag-isa, gayunpaman pinili ng mga tauhan ni Cyrus na manatili at tulungan siya. Dahil dito,
Napagtanto ni Abby kung gaano kamahal si Cyrus ng kanyang mga tauhan. Sa araw ng misyon, iniwan ni Luke ang kanyang crew sa huling minuto. Nagpasya siya na ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, kaya hindi siya sumakay sa flight. Pinalipad ni Camila ang private jet na hiniram ni Cyrus at Abby sa isang tech billionaire. Nagawa ni Abby at Cyrus na mapanatili ang kanilang plano, sa kabila ng mga hamon. Sa pamamahala ni Harry ng mga bagay-bagay sa ground, matagumpay na nailipat ng crew ang radar sign ayon sa plano. Pagkatapos ay hinutusan ni Harry ang piloto, na gumawa ng emergency landing sa isang maliit na airstrip sa Alps. Naghinala ang mga tauhan ni Jorgensen na sakay ng eroplano sa nangyaring biglaang paglanding, kung kaya ay nag-assemble sila ng baril at pinagbantaan ang isang crew, nasabihan ang piloto na dalhin ang eroplano sa Zurich, at dito na pumagitna sina Cyrus at Abby. Nilabanan nila ang mga armadong lalaki, habang sinira ni Magnus ang safe na naglalaman ng ginto ayon sa plano. Inilapag ng piloto ang eroplano sa airstrip sa Alps, habang nakasunod naman si Camille sa likuran nito. Samantala, nahuli naman ng mga tauhan ni Jorgensen, sina Magnus at Camilla. Nang masira ang plano ng grupo, ipinaalam ng mga tauhan ni Jorgensen sa kanya, na nahuli nila ang mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang kanyang ginto. Sa halip na patayin sila, ay inutusan ni Jorgensen ang kanyang mga tauhan na dalhin sila sa kanya. Inilipat ng mga tauhan ni Jorgensen ang ginto at ang kanilang mga bihag sa private jet, at tinutukan ng baril si Camilla at pilit na inutusan na paliparin ang jet at dalhin sila sa Tuscany. Sa kabilang banda, ay hindi pa nalaman ang pagkakakilanlan ni Mason at Denton. Nananatili sila sa kabilang eroplano, ngunit nakakonekta pa rin ang kanilang communication sa iba pang crew. Gusto ni Camilla na hanapin sila ng Interpol, kung kaya ay ginawa niyang invisible ang kanilang private jet. Nahanap ng Interpol ang jet, at dahil sa gustong pigilan ni Huxley ang deal sa pagitan ni Jorgensen at ng Leviathan, hiniling niya sa NATO na barilin ito. Matapos subukang makipag-ugnayan ng NATO sa jet, ngunit hindi nila ito makontak, naghanda na sila na barilin ito, ngunit ipinaalam ni Harry sa kanila, na may mga sibilyan na sakay ang jet. Kinumpirma ito ni Abby, sa pamamagitan ng pag-display ng kaparehong mensahe sa LED screen sa ilalim ng jet, habang binaliktad naman ni Camilla ang jet upang mabasa ito ng NATO. Hindi na tinuloy ng NATO ang pagbaril sa jet plane, sa halip ay plinano na lamang na harangin ito sa landing area. Nakipaglaban sina Cyrus, Abby at Camilla sa mga tauhan ni Jorgensen, hanggang sa nagawa nilang talunin ang mga ito, ngunit nabalian si Camilla ng kanyang kamay na nangangahulugan na hindi na niya kayang paliparin pa ang jet. Bukod dito, nasira ang hydraulic pump ng jet, at sa tulong ni Camilla, nagawa ni Abby at Cyrus na maglanding ang jet, ngunit sa balwarte ni Jorgensen. Nagbanta si Leviathan na nakawin ang lahat ng pera ni Jorgensen, kung hindi niya maibigay ang gintong ipinangako sa kanila. Ngunit salamat kina Abby at Cyrus, nagawang madala ang ginto kay Jorgensen. Nalagyan ng crew ni Cyrus ng mga kamera ang private jet, kung kaya ay nagsignal si Cyrus kay Mason na ihak ang mga kamera na iyon, at e-record ang lahat na nangyayari sa lugar ni Jorgensen. Nalaman ng Leviathan representative na ang isa sa mga magnanakaw ay isang Interpol agent, at tumanggi siyang makipagtulungan kay Jorgensen na humantong sa pagpatay ni Jorgensen sa kanya. Nang tanungin ni Jorgensen si Cyrus, Camilla at Abby, sinabi ni Cyrus na siya ang Interpol agent para protektahan si Abby. Gayunpaman, bago patayin ni Jorgensen si Cyrus, ay dumating ang mga pulis doon. Noong sinabi ni Jorgensen na ipinagtanggol lang niya ang kanyang property, ipinalabas ni Mason ang recording ng pagpatay ni Jorgensen sa kinatawan ng Leviathan sa jet screen. Inaresto si Jorgensen, at dumating naman si Huxley sa lugar. Ngayong tapos na sila sa kanilang trabaho, nagpaalam na sina Cyrus at Camilla kay Abby. Samantala, nalaman ni Abby na sa halip na iligtas siya, si Huxley ang nag-utos na pabagsakin ang eroplano, kung kaya ay nagbitiw siya sa kanyang trabaho. Umalis si Abby kasama sina Cyrus at Camilla. Pagkaraan ng ilang linggo, sina Abby at Cyrus na ngayon ay nagdi-date na, ay nakitang nagmamaneho upang makatagpo ang iba pang crew. Inamin ni Cyrus na minahal niya ang totoong Abby, hindi ang taong nagpapanggap, noong una silang magkita sa Paris. Nauna nang sinabi ni Abby kay Cyrus na naging Interpol agent siya, dahil may nagnakaw ng Hockney print na nakadisplay sa school nila. Gustong hulihin ni Abby ang magnanakaw na ito, ngunit hindi niya ito nagawa. Sinabi sa kanya ni Cyrus na natagpuan niya ang magnanakaw,
at binili ang Hockney print mula dito, para maibalik sa paaralan ni Abby. Inamin din ni Cyrus na hindi inabandona ni Luke ang crew, at bahagi ang lahat sa kanyang plano, na nakawin ang ginto ni Jorgensen para sa grupo. Matapos sirain ang safe, pinalitan ni Magnus ang crate na naglalaman ng totoong ginto, sa artificial na ginto na dinala ni Cyrus sa eroplano. Itinulak niya palabas ng eroplano ang crate na naglalaman ng tunay na ginto, at trabaho ni Luke na may landing ito ng ligtas. Napag-alaman na peke ang gintong nakuha ng Interpol mula sa jet. Nagkita-kita sina Cyrus at Abby at ng iba pang crew, upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at kunin ang kanilang share ng ginto. Natapos ang pelikula sa pagtanggap ng crew kay Abby sa grupo, at kung saan hinalikan siya ni Cyrus.